So, hi guys! Welcome to my channel, and for today's video is i-review natin ang aming PLDT plan, PLDT Fiber Plan 1899. So, 6 months na kami gumagamit nito. So, i-review natin kung consistent ba siya sa loob ng 6 months. So, ayun, ipapakita ko muna sa inyo yung aming modem, yung aming telephone, and yun mga nakakabit pa dun sa aming modem. So, eto sila. So, ito yung modem namin, guys. Then, yung mga ports sa likod, wirings. Siyempre, may kasama rin yung telephone. So, ito yung sa likod ng modem. Kapag na-install yan, ang open lang dyan ay yung LAN 1. Bale, isang port lang yung naka-open dyan kapag ka na-install yung inyong PLDT. Tapos, kailangan itawag sa PLDT sa 171 kung ipapa-open nyo yung LAN 2, LAN 3. Ako, tinawag ko yan, pina-open ko kasi may nagkabit ng router. So, in-open yung LAN 2, isinabay na yung LAN 3. So, kinabit naman namin dun sa LAN 3 yung isang bagong bili naming CPU. CPU ng asawa ko, ito yan. So, ayun guys, yung plan namin is PLDT Fiber Plan 1899. Unli siya. So, 30 Mbps yon. And then, kanina, nag-conduct ako ng speed test. Gamit ng cellphone ko. Ito yung result. So, ayan 30 Mbps yung ating plan. And ang result niya is 32.86. Mas malaki pa dun sa ating plan, no? So, ayan. Tapos, ito naman yung kinonduct kong speed test dun sa aming computer. So, ang taas din, 33.55. So, for 6 months na ginagamit namin yung aming PLDT, yung aming internet. Meron mga nakikiconnect sa amin, nakiki-wifi sa amin. Bali, 3 kapitbahay namin sila. Dito kasi sa bahay, bali yung gamit namin nga is yung computer, isang computer, 2 cellphone. Tapos, dun sa isang nakiki-wifi is may laptop and isang cellphone. Doon naman sa kabila is 2 cellphone. And dun pa sa isa ay 2 cellphone. Pero after ilang months, ayun, napagdesisyon na nung isa na makiki-router sila sa amin. So, pinakita ko naman kanina dun sa likod ng modem namin, 'di ba? Nandun sa LAN 2 yung cable nila. Yun yung nagpakabit ng router. So, sa speed, hindi naman siya ganong naka-apekto. Kasi nga, cellphone lang naman din yung gamit nila. Tapos, kahit gano'n na may mga nakiki-wifi, nakiki-connect sa amin, okay pa rin naman yung speed namin. So, for 6 months, satisfy kami sa service ng PLDT. Yun nga lang, yung binabayaran naman namin, yun, kasi nga hindi ako na-inform na hindi pala free yung installation. So, may additional na 100 yun. So, yung binabayaran namin monthly, so maabot na siya ng 2,000. Ayun, hindi naman kami masyadong nagda-download, kaya hindi namin nagiging problema yung speed ng internet. Paminsan-minsan lang. And okay naman pag nag-download kami. Yung computer na dito sa bahay, ginagamit siya sa trabaho ng asawa ko. Okay naman. Yung telephone namin, ayun, nagagamit namin siya, pantawag sa mga nasa kabilang barangay, o kaya yung mga kabarangay namin dito na pag may kinailangan kaming orderin or something, nagagamit namin yung telephone namin. So, for 6 months, hindi pa kami nasiraan ng internet. Pero alam ko naman, sabi, free naman daw yung pag-aayos ng mga internet kapag nasiraan ka. So, hopefully, hindi masira yung aming internet. So, ayun, maraming reklamo sa PLDT, especially yung mga DSL. Pero ngayon, na fiber na yung ino-offer nila, maganda na talaga, mabilis na yung mga speed. And syempre, nagde-depende rin yun minsan sa dami na nakakonect dun sa ating internet, kung bakit siya bumabagal. So, ayun guys, mararecommend ko naman ang PLDT fiber plan na mga ino-offer nila. Maganda na, okay na, satisfy kami sa kanilang serbisyo. So, ayun, pwede kayo magpakabit kung gusto nyo. So, sana nakatulong sa inyo guys tong video na to. And please, wag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat and bye!